Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Marjon. So ngayon, bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, meron akong 5 flashcard dito. Sabihin ninyo kung ano ang nakikita o napapansin ninyo. So, ito, ano ang napapansin o nakikita ninyo dito? Mahusay! Aso at pusa. Ano naman kaya ito? Ano ang napapansin nyo dito? Magaling! Mga bata at ang kanilang tatay. Ito, sa larawang ito, ano ang napapansin nyo o nakikita ninyo? Magaling! Nagdiriwang sila ng Pasko at sila ay masayang hinahawakan ang kanilang mga regalo. Ito, ano ang napapansin nyo dito? O ano ang nakikita ninyo? Mahusay! Simbahan! Simbahang Katoliko. Sa larawang ito, ano naman ang napapansin ninyo o nakikita ninyo? Ano kaya ito? Magaling! Bag! Isang sikat na o isang mamahaling bag. Christian Dior. Napansin ba ninyo lahat ng binanggit ninyo ay pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari? Ano kaya ang tawag natin sa mga ito? Mahusay, pangalan. Bakit natin sinasabi na ang pusa ay pangalan? Tama, kasi pangalan siya ng hayop. Bakit naman pangalan ang simbahan? Magaling, kasi pangalan siya ng lugar. Kung ako ay magsabi ng pangungusap na ako si Marjon, naglalaro ako ng bola sa paaralan, ano-anong pangalan ang naririnig ninyo? Tama, Marjon, bola, at paaralan. Ano ang napansin ninyo sa pangalan? Madali ba itong makita o marinig sa paligid? Tama, madalas nating nakikita o naririnig sa paligid. Sa ating napag-aralan, ano ang pangalan? Ito ay tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. So halimbawa, sa tao, ito ay tumutukoy sa bawat individual na may katauhan. Ito ay pangalan o katawagan para sa mga tao. Halimbawa, Maria, Juan, Pedro, at ang pagkaraniwang katawagan sa tao ay guro, doktor, kaibigan, kapatid, nanay, at tatay. Next is ang hayop. So ano kaya ang hayop? Ang hayop ay tumutukoy sa anumang uri ng hayop. Halimbawa, aso, pusa, kabayo, ibon, at isda. So, ano naman kaya ang bagay? Ito ay tumutukoy sa anumang bagay o gamit na nakikita at nahahawakan. Halimbawa, mesa, lapis, kotse, libro, payong. Sa lugar naman, ano kaya ang lugar? Okay, tumutukoy sa anumang lokasyon o pook. Halimbawa, paaralan, parke, palengke, simbahan, bahay. Sa pangyayari naman, ano kaya ang pangyayari? Okay, tumutukoy sa anumang kaganapan o event. Halimbawa, kaarawan, piyesta, laro, kasal, selebrasyon. Nakita natin na ang mga salitang simbahan,
aso, bata, bag ay may pangalan. Kung wala ang mga salitang ito sa pangungusap, ano ang mangyayari? Magaling, hindi malalaman kung sino o ano ang tinutukoy. At hindi buo ang pangungusap. So, tama. Kaya napakahalaga ng mga salitang nagbibigay ng pangalan. So, tingnan ang mga pangungusap. So tingnan ninyo ang mga pangungusap. So, ang pangungusap dito ay, si Ana ay nagluto ng isda. May piyesta sa aming barangay. Nag-aalaga ako ng pusa sa bahay. Ano kaya ang pagkakapareho ng mga salitang Ana, isda, piyesta, barangay, pusa at bahay? Magaling, lahat ay may pangalan. Kung bibigyan kita ng salitang piyesta, pangalan ba ito? Mahusay, pangalan ng pangyayari. Kung kusina, magaling, lugar, kaya pangalan. Kung kabayo, mahusay, hayop, kaya pangalan. So ngayon, may gawain tayo. Ang tawag sa gawain ito ay ayusin mo ako. So, nandito yung panuto. Pagsamasamahin ang magkakahalong salita sa tamang kategorya. So, nandito yung mga salita. Ang mga salita dito ay ana, aso, lungsod, bagyo, lapis, pusa, guro, parke, ulan, libro, Maria, kabayo, hospital, piyesta. So ngayon ay simulan nyo na. So ngayon ay maaari nyo nang simulan. Okay, tapos na ba kayo? Mahusay, kayo ay tapos na. So ngayon, subukan nating sagutan ang mga ito. Okay, sa tao, ano kaya ang pangalan na pwede nating ilagay dito? Magaling, Ana, Maria at Guro. Sa hayop naman, ano kaya ang pangalan na pwede nating ilagay dito? Okay, aso, pusa at kabayo. Sa bagay naman, ano kaya ang pwede nating ilagay dito? Lapis at libro. Sa lugar, okay, lungsod, parke at hospital. Sa pangyayari naman, ano kaya ang pangalan ang pwede nating ilagay dito? Magaling, bagyo, ulan at piyesta. Mapapansin ba ninyo kahit magkahalo, kaya pa rin nating tukuyin ang pangalan? Okay, ngayon, may karagdagan tayong gawain. Ang gawain ito ay punan ang pangungusap. So, dito, ang pangungusap na ito ay ang blank ay salitang tumutukoy sa blank, 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 blank at blank. Okay, susubukan nating sagutan ito. Ano kaya ang kasagutan dito? Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Tandaan, ang pangalan ang nagbibigay ng pangalan sa lahat ng nakikita at nararanasan natin. Bakit mahalaga na tama ang paggamit natin ng pangalan kapag tayo ay nakikipag-usap?
mahusay para malinaw ang sinasabi, para hindi magkagulo, tama, at para maipakita ang paggalang sa kausap. Ano ang nararamdaman ninyo kapag mali ang pagtawag ng ibang tao sa inyo o sa taong mahalaga sa inyo? Mahusay, nalulungkot, tama, parang hindi ka pinapahalagahan. Kaya mahalaga ang tamang pangalan. Tandaan, ang pangalan ang nagbibigay ng pangalan sa lahat ng nakikita at nararanasan natin. So ngayon, may gawain na naman tayo. Ang tawag sa gawain natin ay pangungusap ko, sabihin mo. So narito yung sample cards. So ang sample cards ay ang guro, aso, parke, laruan, bagyo. So narito yung panutok. Gumawa ng 3 pangungusap gamit ang salitang nasa card. Okay, maaari na kayong magsimula. So ngayon, may iba naman tayong gawain. So bilugan ang pangalan sa pangungusap. So ang number 1, kumain si Rico ng pansit. So, bilugan ninyo kung nasaan ang pangalan dito. Number 2, tumalon ang pusa sa mesa. So, asan kaya ang pangalan dito? 3, pupunta kami sa simbahan. Ang pang-4, naglaro sa plaza ang mga bata. So, asan kaya dito ang pangalan? Ang pang-5, masaya ang piyesta kahapon. Ang pang-6, malinis ang kwarto ni Ana. So, asan kaya ang pangalan dito? O ang ika-7, nagbasa ng aklat si Mario. Ang ika-8, dumaan kami sa tulay kagabi. Asan kaya ang pangalan dito? Ito ba ay tulay o kagabi? So, kayo na bahalang humanap ng pangalan. Ang pang-9, umiyak ang sanggol sa kama. So, asan kaya dito? Ang ika-10, nagtanim ng mangga si Lola sa bakuran. So, asan kaya ang mga pangalan dito? Okay, maaari na kayong magsimula. Okay, kung kayo'y tapos na, ay subukan nating sagutan ang mga ito. Okay, number 1. Ano kaya ang pangalan sa pangungusap dito? Magaling, Rico. Sa pangalawa, pusa. Pangatlo, saan kaya dito? Magaling, simbahan. Pang-4, mahusay, plaza. Pang-5, asan kaya dito ang pangalan sa pangungusap? Magaling, piyesta. Pang-6, mahusay, kwarto, at Ana. Sa ika-7, magaling, aklat, at Mario. Sa ika-8, mahusay, tulay. Sa ika-9, magaling, sanggol, at kama. Sa ika-10, mahusay, mangga, lola, at bakuran.